Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang grupo ng mga sundalo na nagsasagawa ng tactical training sa isang gusali upang mahuli ang Ghost na ginagampanan ng isa sa kanilang mga kasamahan. Ang Ghost ay isang codename para sa isang maalamat na mandirigma na napakahusay sa labanan at close combat. Kaya naman, inutusan ng troop commander ang kanyang mga tauhan na bumuo ng maliliit na koponan at maghiwa-hiwalay, at pinagbawalan silang kumilos ng mag-isa dahil ito ay lubhang mapanganib. Habang minomonitor ng troop commander ang mga galaw ng kanyang tropa, at ng Ghost mula sa screen ng laptop, isang misteryosong lalaki, na hindi nakita sa monitoring radar, ang biglang nagpakita. Hindi nagtagal, nagsimulang maglunsad ng mga pag-atake ang lalaki sa pamamagitan ng pagpatay sa sundalong gumanap bilang Ghost, at pagkatapos ay isa-isang pinatay ang mga sundalo. Ang troop commander, na nakilala ang nanghimasok, ay inutusan ang lahat ng kanyang mga tauhan na umatras, ngunit huli na ang lahat dahil patay na ang lahat ng kanyang mga sundalo mula sa pag-atake ng misteryosong lalaki. Hindi nagtagal, nagpa siya ang troop commander na suriin ang kondisyon sa loob mismo ng gusali, at laking gulat niya nang makitang patay na ang kanyang buong tropa. Ilang sandali pa, biglang sumulpot ang misteryosong lalaki sa likod ng troop commander at nilaslas ang kanyang leeg. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang isang batang babae na nagngangalang Sachi, na naglalakad sa isang tahimik na kalye. Habang naglalakad, hindi sinasadyang nakakita siya ng isang patay na pusa, matapos itong mabundol ng sasakyan. Dahil naawa si Sachi sa pusa, dinala niya ang bangkay nito at wala siyang pakialam sa kanyang mga kaibigan na pinagtatawanan siya. Hindi nagtagal, pumunta si Sachi sa isang maduming beach, at doon inilibing ang patay na pusa. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang convenience store para makipagkita sa kanyang tiyuhin na si Toshiro. Habang nagpapatuloy sa paglalakad sa loob ng tindahan, bigla niyang naramdaman na may bumagsak sa taas ng kanyang ulo, na lumalabas na isang candy. Kasabay nito, isang lalaki ang sumulpot sa likod ni Sachi. Nang lumingon siya, niyakap niya ang lalaki, at dito nabunyag na siya ang kanyang tiyuhin na si Toshiro. Close na close sila dahil siya ang kumupkop sa kanya at matagal na siyang inaalagaan ni Toshiro. Kinagabihan, pumunta sina Sachi at Toshiro sa isang restaurant na pag-aari ng isang lalaki na nagngangalang Mori. Hindi nagtagal, dumating si Mori para maghain ng pagkain para kay Sachi, at mukhang close na close din sila dahil lagi siyang isinasama ni Toshiro sa restaurant na yon. Kalaunan ng gabing yun, tila mahimbing ang tulog ni Sachi, habang si Toshiro naman ay hindi makatulog dahil naaalala niya ang kanyang mga nakaraan noong siya ay mersenaryo pa. Lumalabas na si Toshiro ay isang assassin na may codename na Ghost, na malapit ng patayin ng mga sundalo sa simula ng pelikula. Pagkatapos ay uminom siya ng mga depression pills, para subukang kalimutan ang trauma ng kanyang nakaraan. Hindi nagtagal, pumunta siya sa kanyang convenience store para kumain. Gayunpaman, nai-imagine pa rin niya ang kanyang nakaraan, na ikinagulat ng isang customer dahil biglang naging kakaiba ang kanyang kilos. Kinabukasan, kumonsulta si Toshiro sa isang babaeng psychiatrist para sabihin ang problemang dinadanas niya kamakailan. Pinaalam ni Toshiro na nakapatay siya ng maraming tao sa kanyang panaginip, ngunit paggising niya, naaamoy pa rin niya ang dugo at nararamdaman pa rin ang kanyang killing instinct. Tinanong ng psychiatrist kung hindi natatakot si Toshiro na pumatay ng mga tao, at sumagot naman siya na hindi, na labis na ikinagulat ng babae. Pagkatapos kumonsulta, bumalik si Toshiro sa convenience store para magtrabaho, ngunit biglang may dumating na dalawang kriminal at tinutukan siya ng kutsilyo habang hinihingi ang pera sa register. Kahit kaya niyang lumaban, sinadya niyang ibigay na lang ito dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo sa kanyang tindahan. Sa sumunod na eksena, makikita si Sachi na papunta sa ospital para bisitahin ang kaibigan ni Toshiro na si Kenji. Pagkatapos ay dinala niya si Kenji sa isang parke malapit sa ospital, at dumating din si Toshiro doon. Tila close na close sila at dito nabunyag na si Kenji ang dating partner ni Toshiro noong mersenaryo pa siya. Hindi lang yun, hindi na rin nakakalakad at nakakakita si Kenji dahil tinulungan niya si Toshiro noon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na sina Toshiro at Sachi, ngunit biglang nakaramdam ng panganib si Kenji nang makaalis sila. Sa kabilang banda, lumalabas na alam na din pala ito ni Toshiro, kaya inutusan niya si Sachi na mauna nang umuwi at sinabing meron lang siyang naiwang gamit sa ospital ni Kenji. Hindi nagtagal, pumunta si Toshiro sa sentro ng lungsod at sinubukang palabasin ang mga tumatarget sa kanya. Habang tumitingin-tingin sa paligid, sa wakas ay nakita niya ang isang kahina-hinalang lalaki na nakatingin din sa kanya. Ilang sandali pa, isang babae ang biglang inatake si Toshiro mula sa likuran, ngunit mabilis niya itong napabagsak at kinuha ang kanyang baril.
Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa lalaki habang inaalis ang mga bala mula sa baril na kanyang inagaw, at makikitang naglalakad na rin ang lalaki patungo sa kanya. Ilang sandali pa, binaril ng lalaki si Toshiro gamit ang baril na nakatago sa kanyang bag. Sa kabutihang palad, madaling naiwasan ni Toshiro ang bala, at pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang leeg. Pagkatapos ay walang ekspresyong lumayo si Toshiro na parang wala siyang ginawa, ngunit ang hindi niya alam ay merong isang lalaki ang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Sa kabilang banda, si Sachi, na sumilong sa harap ng isang bahay habang hinihintay ang pag-uwi ni Toshiro, ay nilapitan ng isang misteryosong lalaki na hinaplos ang kanyang ulo. Ilang sandali pa, pagkaalis ng lalaki, sa wakas ay dumating na si Toshiro. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang isa pang assassin na nagngangalang Akio, na may kasamang 2 binata sa elevator. Nang mag-alok sila na papainitin siya, mabilis na ipinakita ni Akio ang kanyang nakamamatay na kakayahan, at pinatay ang 2 istorbo sa maliit na espasyo ng elevator. Sa kabilang banda, lumalabas na ang lalaking humaplos sa ulo ni Sachi ay isang batang lalaki na nagngangalang Casper. Nabunyag na siya ay nagtatrabaho para kay Kazuki, ang dating employer ni Ghost, at sinabi na inatake ni Rock at ng kanyang mga kasamahan si Toshiro, ngunit lahat sila ay napatay. Bukod sa kanila, sinabi ni Casper na may 2 pang assassin na nagngangalang Akio at Abyss Walker ang aatakihin si Toshiro. Nang marinig ito, hindi masyadong pinansin ni Kazuki ang salita ni Casper dahil gusto niyang mag-enjoy muna si Toshiro. Ipinaliwanag ni Kazuki na sina Ghost, aka Toshiro, at Abyss Walker, ay mga dati niyang subordinate noong sila ay mga mersenaryo pa. Kinabukasan, bumalik si Toshiro para kumonsulta sa kanyang psychiatrist. Nagpatuloy siya sa pagbabahagi tungkol sa kanyang mga nakakatakot na panaginip, kung saan palagi siyang pumapatay ng mga individual. Ang kakaiba dito, ang mga panaginip na ito ay tila nagpapasaya at nagpapasigla sa kanya, sa halip na magsisi siya. Ipinagtapat ni Toshiro na pakiramdam niya ay alive siya kapag nahaharap siya sa panganib. Sa kanilang session, sinubukan ng psychiatrist ang isang therapeutic exercise na ginaya ang pagtutok ng baril sa ulo ni Toshiro. Gayunpaman, inilagay lang ni Toshiro ang kanyang noo sa daliri ng psychiatrist at hiniling na barilin siya. Nang magkunwaring magpapaputok ang psychiatrist, nagulat siya dahil biglang nawala si Toshiro at nasa tabi na niya ito. Kalaunan, kumain sina Toshiro at Sachi sa restaurant ni Mori, kung saan ang matalas na instinct ni Toshiro ay muling nakaramdam ng panganib. Matapos iwan si Sachi sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang kaibigan, umalis si Toshiro patungo sa isang eskinita, kung saan pinabagsak niya ang 3 inupahang mersenaryo upang patayin siya. Pagkatapos dispatsahin ang mga ito, nagtungo siya sa kanyang tindahan upang kumuha ng ilang kagamitan na maaaring magsilbing pansamantalang sandata. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang grupo ng mga assassin na nakadisguised bilang mga medical professional. Sa kabila ng pagiging armado ng mga baril, nagawa silang patayin ni Toshiro ng walang kahirap-hirap, gamit ang mga screwdriver at iba pang matutulis na kasangkapan bilang mga sandata. Habang naghahanda siya ng kanyang pagkain, isa pang assassin ang lumitaw sa kanyang likuran. Agad na umikot si Toshiro at tinusok siya ng chopsticks, bago nagpatuloy sa pagkain na parang walang nangyari. Hindi nagtagal, ang 2 sa mga tauhan ni Kenji, sina Mochi at Max, ang dumating upang magbigay ng tulong para labanan si Kazuki. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang payphone para tawagan si Sachi, ngunit bigla siyang nilapitan ni Akio at inatake siya. Gayunpaman, tila kalmado pa rin si Toshiro kahit na kailangan niyang iwasan ang mga pag-atake nito sa isang makitid na payphone booth, at sa huli ay napatay din niya ang babaeng assassin. Hindi nagtagal, ipinagpatuloy ni Toshiro ang pakikipag-usap kay Sachi, at sinabihan itong manatili kay Mori dahil hindi siya makakauwi ng ilang araw. Samantala, makikita sina Mochi at Max na naghahanda ng mga armas para kay Toshiro habang pinag-uusapan siya, na lumalabas na nagretiro bilang isang mersenaryo 3 taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Kazuki na buhay pa si Toshiro, kaya balak niyang maghiganti sa kanilang mga nakaraang problema. Kasabay nito, nabunyag na si Kazuki ay merong negosyong nag-e-exploit sa mga bata, at kinontra ito ni Toshiro, kaya sa huli ay trinaydor niya ang kanyang boss. Sa kabilang banda, sina Kazuki at Casper ay nagpaplano na akitin si Toshiro at dalhin ang kanyang sarili sa harap nila. Tinanong ni Casper si Kazuki kung ano ang koneksyon ni Abyss Walker kay Ghost. Ipinaliwanag ni Kazuki na si Walker ay dating partner ni Toshiro, at sila ay may parehong pantay na kakayahan, ngunit magkaiba sila ng layunin.
Si Walker ay isang tao na nagnanais ng kalayaan at pagkawasak, habang si Ghost naman ay nagnanais ng kapayapaan. Lumipat ang eksena kay Toshiro, na binisita si Kenji sa ospital at pinag-usapan sina Mochi at Max, na inatasan ni Kenji na tumulong sa kanya. Inamin ni Kenji na mga baguhan pa lang sila, kaya nag-aalala siya na baka makahadlang lang ito sa kanya. Ilang sandali pa, nang papaalis na si Toshiro, biglang hiniling ni Kenji na isama siya sa pakikipaglaban kay Kazuki. Gayunpaman, tumanggi si Toshiro dahil sa kasalukuyang kondisyon ni Kenji at sinabing imposible na para sa kanya na sumali sa laban. Kalaunan, pinuntahan ni Toshiro sina Max at Mochi para kunin ang mga armas na kailangan niya. Sa kabilang banda, si Sachi, nakalalabas lang ng bahay, ay biglang binisita ni Casper at dinala siya sa kanilang headquarters. Hindi nagtagal, tinawagan ni Mori si Toshiro at ibinalita na nawawala si Sachi, ngunit kalmado niyang sinagot na kasama niya ang bata. Nang marinig ito, sina Max at Mochi, na nandoon din at kasama si Toshiro, ay nalito dahil hindi nila nakita si Sachi. Lumalabas na kalmado lang si Toshiro dahil alam na niya ang lokasyon ng headquarters ni Kazuki, dahil sa tracking device na inilagay niya noon sa bata. Samantala, kagigising lang ni Sachi at nasa isang kwarto sila kasama ni Casper. Mukhang natakot si Sachi nang lapitan siya ng batang lalaki, ngunit ipinakita ni Casper ang number tattoo sa kanyang kamay, na kapareho ng sa kanya. Nabunyag na si Sachi ay isa sa mga bata sa pasilidad na itinayo ni Kazuki na ini-exploit ang mga bata, ngunit kalaunan ay iniligtas siya ni Toshiro. Kinabukasan, makikitang nakarating na sina Toshiro, Mochi at Max, upang salakayin ang headquarters ni Kazuki sa gitna ng kagubatan. Bago isagawa ang pag-atake, gumawa muna sila ng plano. Ibinigay sa kanila ni Toshiro ang gawain ng pag-infiltrate sa gilid ng gusali, habang siya naman ay kukunin ang atensyon ng mga forest guard. Binanggit niya na nasa 200 ang kanilang bilang, na naging dahilan upang mawalan ng kumpiyansa sina Mochi at Max. Bilang isang tunay na pinuno, minotivate ni Toshiro sina Max at Mochi at sinabi na ang tunay na mandirigma ay hindi nagpapatalo sa kanyang takot. Ang mga salitang ito ay muling nagpasigla sa kanila, kaya nagsimula na silang kumilos sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga tauhan ni Kazuki at pagsamsam ng kanilang mga sandata, habang si Toshiro naman ay nagpaputok ng isang tirador sa mga sanga upang lokohin ang mga kalaban. Pagkatapos ay dinispatcha ni Toshiro ang isa sa mga forest guard at pinaputok ang baril na kanyang ninakaw, para matuon ang atensyon nila sa kanya. Gamit lang ang kanyang sandata, tinapos ni Toshiro ang mga forest guard ng walang kahirap-hirap, kung saan mag-isa niyang na-neutralize ang halos 150 sundalo. Samantala, ipinagpatuloy ni Mochi at Max ang pakikipaglaban sa mga forest guard, at pagkatapos ay kinuha ang kanilang mga sandata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumulong din si Walker na patayin ang mga tauhan ni Kazuki dahil ang layunin niya sa pagsali sa misyon sa pagkakataong ito ay mahanap si Toshiro at patayin siya. Samantala, nagpasya sina Mochi at Max na maghiwalay, ngunit si Mochi ay nakasalubong si Casper, kaya hindi naiwasan na maglaban sila. Gayunpaman, kahit na ang itsura ni Casper ay tulad ng isang ordinaryong bata, madali niyang natalo si Mochi at pinatay siya. Kasabay nito, madaling natalo ni Toshiro ang mga tauhan ni Kazuki nang hindi nasasaktan. Hindi nagtagal, nakaharap ni Toshiro ang isang sniper. Kahit ilang taon na siyang retirado mula sa mersenaryong buhay, mahusay niyang naiwasan ang maraming bala, at kalaunan ay nagawang maisara ang kanilang distansya. Nang lumitaw ang isa pang sniper mula sa likuran, mabilis na itinumba ni Toshiro ang dalawa gamit ang kanyang kutsilyo. Kasunod nito, nakatagpo niya si Casper, ang batang responsable sa pagkamatay ni Mochi. Napansin ni Toshiro na bata pa siya, kaya nag-aalangan ang ating bida na patayin siya. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-atake ng bata, walang kahirap-hirap siyang pinatumba ni Toshiro. Nang ma-realize na hindi niya kayang talunin ng maalamat na assassin, sumugod siya na may bombang nakakabit sa kanya. Gayunpaman, nagawang putulin ni Toshiro ang wire ng bomba sa tamang oras, dahilan para hindi na ito ma-detonate ni Casper. Samantala, nang matagpuan ni Max ang katawan ni Mochi, kitang-kita ang pagkadurog ng kanyang puso sa pagkamatay ng kanyang partner. Hindi nagtagal, pumasok na si Toshiro sa headquarters ni Kazuki kasama si Max, at bumalik sila sa pakikipaglaban upang tapusin ang natitirang mga kalaban, hanggang sa nagawa nilang mahanap si Sachi. Gayunpaman, kinailangan muli siyang iwan ni Toshiro upang hanapin si Kazuki para maghiganti. Noong una, pinigilan ni Sachi si Toshiro na umalis, ngunit sinabi niyang kailangan niya itong gawin, at pagkatapos ay ipinagkatiwala siya kay Max upang dalhin siya palayo sa headquarters.
Pagkatapos nito, ipinagpatuloy na ni Toshiro ang kanyang laban at tinalo ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap, hanggang sa wakas ay nakaharap na niya si Abyss Walker. Halos magkapantay lang ang galing nila sa pakikipaglaban, at ang dalawa ay naging maingat sa paglulunsad ng bawat pag-atake. Habang nagpapatuloy ang nakakamanghang laban ng dalawang assassin, si Toshiro ay tinamaan ng suntok na nagdulot sa kanya ng pagkahilo sa unang pagkakataon. Sa huli, nagawa niyang magtagumpay laban kay Abyss Walker sa pamamagitan ng isang napakalakas na suntok. Matapos patayin ang dati niyang kaibigan, oras na para harapin ni Toshiro ang final boss, ang dati niyang amo na si Kazuki. Sa kabila ng kanyang katandaan, si Kazuki ay nagtataglay ng kapangyarihan ng hipnotismo, isang kakayahan na ginamit niya laban kay Toshiro. Gayunpaman, matagumpay na nilabanan ni Toshiro ang hypnosis, at nagbigay ng mabilis na pag-atake sa leeg ng dati niyang amo. Sa kasamaang palad, dahil sa pagod at sa mga saksak na kanyang natamo sa laban, nagsimulang magpasuray-suray si Toshiro, at kalaunan ay tuluyan ng bumagsak. Sa huling eksena, makikita sina Sachi at Max sa may tabing dagat. Ilang sandali pa, inilabas ni Sachi ang isang libro na iniregalo sa kanya ni Toshiro at inilibing ito sa buhangin, bilang alaala sa taong nagmahal at kumupkop sa kanya. Lingid sa kaalaman nila, pinagmamasdan pala sila ni Toshiro sa di kalayuan, at dito na nagtatapos ang pelikula.